Mga kwento ni Felmo. Tiningnan ko ng maigi ang lalaki pero napaiktad ako na may biglang tumapik sa balikat ko. Nung lingunin ko kung sino ang tumapik, nakita ko si Wilma. Tinanong niya ako kung sino ang tinitingnan ko at bakit natutulala ako nun. Sasabihin ko na sana sa kanya ang tungkol sa lalaking nasa tawid kalsada, malapit sa puno ng mangga. Pero noong ibalik ko ang tingin doon sa lalaking yon, wala na ito. Nagdahilan na lamang ako at sinabi sa kanyang wala. Umupo sa tabi ko si Wilma. Seryosong tumingin sa akin. Bakit ganyan ka kung makatingin? May problema ba? Huminga muna siya ng malalim bago nagsalitang, magpatingin na daw ako sa albularyo. Ano? Bakit mo naman naisipang magpatingin ako? Wala akong sakit, kaya bakit ako magpapatingin sa sinasabi mo? Ano bang problema, Wilma? Ipinagsiksikan sa akin ni Wilma na may sakit tumano ako. Sa ayaw ko man o hindi ay kailangan kong magpatingin nun. Sa lalong madaling panahon. Ano ba yung pinagsasasabi mo, Wilma? Pwede bang tigilan mo na ako sa mga ganyang paandar mo? Hindi ko na napigilan ang sariling pagtaasan siya ng boses. Ang dami ko nang iniisip. Dadagdag pa siya. Ano naman yung maitutulong sa akin ng albularyong sinasabi niya? Para hindi mauwi sa away ang pagsasagutan namin ng umagang yon, lumabas na lamang ako ng bahay at naglalakad-lakad. Pakiramdam ko kasi kapag mananatili pa ako sa loob nun, masisiraan na talaga ako ng bait. Ethan, tol, saan punta? Kamusta si Wilma? Masama pa rin ba yung pakiramdam niya? Tawag sa akin ni Andres nang malingunan ko siya. Maglalakad-lakad lang, tol. Ayos naman yung pakiramdam ni Mrs. Nag-away kayo, ano? Biglang nabaling ang tingin ko kay Andres nang magtanong siya. Hindi pa man ako nakasagot ay nagsalita na ito. Sinabi niyang ganun lang daw talaga ang buhay may asawa. Minsan masaya, minsan hindi. Depende sa mood ni Mrs. nun. Naikwento ko sa kanya ang tungkol sa sinabi ng asawa ko. Na sumakit lang ang ulo ko at sumama ang pakiramdam ko nito mga nagdaan. Pero gusto niya na akong ipatingin sa albularyo. Natawa si Andres. Nagwikang ang tigas daw kasi ng ulo ko noon. Ayaw ko daw kasing magpatingin sa doktor. Dahil nanghihinayang ako sa perang magagastos. Kaya ayun, nakaisip ng paraan ng asawa ko para hindi makagastos na malaki. Ikaw kasi, ayaw mo kasing magpatingin sa doktor. Kaya ayan yung solusyon ng misis mo. Para lang mapapayag ka lang magpagamot. Pwera biro Intindihin mo lang yung asawa mo. Buntis yun. Nag-aalala lang yun. Kung ako sa'yo pumayag ka ng magpatingin sa albularyo para hindi ka na niya kulitin pa ng kulitin. Saad ni Andres. At makahulugang nagsabing, malay ko umano, baka may ibang matuklasan ng albularyo tungkol sa dinaramdam kong sakit noon. Bumuntong hininga ako at iniba na lamang ang usapan. Pag-uwi ko sa bahay ay hindi na mainit ang ulo ni Mrs. noon. Mahinahon ko siyang kinausap at sinabihang payag na akong magpatingin sa albularyo. Kung yun talagang gusto niya, para na rin sa ikakatahimik ng kanyang kalooban. Nakita ko ang kagalakan sa mukha niya. Nang araw nga din na yun ay naghanap kami ng albularyo. Pero narating na namin ang ibang baryo ay wala kaming makita o mahanap na kahit sino. May kakilala namang albularyo ang binan kong babae. Pero sa susunod na araw pa umano ang uwi nito. May pinuntahan naman na yun sa ibang baryo at ginamot. Sinabi ni Wilma sa kanyang inang ayos lang. Maghihintay na lamang daw kami kung kailan uuwi ang manggagamot na ito. O edi sige,
Papupuntahin ko na lamang sa bahay ninyo ito kapag dumating na. Tumango ang asawa ko at nagpasalamat sa kanyang inanon. Hapon na kami umuwi sa bahay. Naglakad lamang kami pauwi mula sa bahay ng biyenan ko. Mga higit kalahating oras din ang lalakarin namin bago marating ang baryo. Nagdahan-dahan lamang kami sa paglalakad habang nag-uusap ng kung ano-anong mga bagay na walang mga katuturan. Pasado 4:00 pa lamang naman yun ng hapon. At siguro naman ay hindi kami aabutan ng takip silim bago makarating sa bahay. Sa pagdaan ng ilang minutong paglalakad, nakarinig ako ng mga yabag ng paang naglakad pa sunod sa amin. Saglit na nilingon ko ang pinanggalingan. Pero wala akong nakitang nakasunod sa amin noon. Kumunot ng noo ko. Palihim na pinakiramdaman ang paligid. Dapat maging alerto ako dahil nasa parting walang kabahayan pa naman kami. Baka mamaya ay bigla na lamang may masamang tao ang sumulpot mula sa kung saan. Patuloy lang sa pagkikwento ang asawa ko noon. Ilang sandali pa, bigla na lang may malaking asong kulay itim ang lumundag malapit sa asawa ko mula sa talahiban. Dahilan para mapatili ng malakas si Wilma. Mabilis ko namang hinatak ang asawa ko palayo sa aso. Ihinarang ang sarili nun. Tinaboy kong aso at pinagbantaang pauulanan ko ito ng bato. Oras na hindi ito umalis. Umangil ito ng umangil at akmang dadambahan na ako. Dali-dali kong binigay kay Wilma si Dondon at muling hinarap yon. Nang titigan ko ito, napansin kong hindi pangkaraniwan ang mga mata niya. Mapupula, mabagsik kong tumingin, at walang tigil sa pagtulo ang hindi maputol-putol na laway. Abat talagang hindi ka aalis ah. Matapang ka. Saglit lang, makikita mo talaga yung hinahanap mo. Maring wika ko. Akmang pupulot na sana ako ng bato para ihagis sa asong nakaharang pa rin sa daanan namin. Pero hindi pa man ako nakakapulot nun. Mabilis na kumaripas ito pabalik sa talahiban. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ko kay Wilma nang mawala ng aso. Tumango siya at sinabing ayos lang. Nagulat lang talaga siya kaya napatili siya kanina nang wala sa oras. Muli ko nang kinarga ang anak namin at nagpatuloy na nga kami sa paglalakad pauwi sa bahay. Kinagabihan, nasa kasarapan na kami ng tulog. Nang bigla akong magising dahil nakarinig ako ng mahihinang yabag sa taas ng bubungan. Sandaling tiningnan ko muna ang asawa ko at nakita kong mahimbing na ang tulog niya't maging ang bata ay ganun din. Dahan-dahan akong bumangon at kinuha ang itak na nakasukbit sa dingding ng bahay. Matapos ko yung kunin, ay sunod-sunod na malalakas na kalabog na ang naririnig ko at para yung mga bunga ng puno ng niyog na nagbagsakan sa likuran ng bahay namin. Takang-taka ako nun. Wala kaming puno ng niyog. Kaya't bakit parang mga bunga ng niyog ang naririnig ko? Bit-bit ang itak kay dahan-dahan akong lumabas ng bahay at tinungo ang likuran. Sandali pa akong nagulat nun. Sa kadahilan ng kahit na napakadilim na ng buong paligid. Malinaw na malinaw kong nakikita ang nilalakaran ko. Maging ang paligid nga ay napakaliwanag na parang may buwan na sumibol sa kalangitan. Matalas na rin ang pang-amoy ko. At muli ko na namang nalanghap ang napakabangong amoy na nasa kwarto namin. Pilit na nilalabanan ko yung nararamdaman kong pagtatakam nun. Binabaliwala ko ang nalalanghap kong napakabangong amoy. Nang nasa likuran na ako ng bahay ay may nakita akong lalaking nagbabaga ang mga mata. Nanlilimahid ng langis ang katawan. Nakaramdam ako ng takot nang makita ko ang mabalasik nito mga titig na sinabayan na ng pagbuga ng kakaibang tunog
na aakalain mong puno ng tubig ang baga. Mabilis kong iniawang ang itak at tinanong ang lalaki kung sino siya at bakit nasa likuran siya ng bahay namin. Noon ngang matitigan ko ito, naalala ko ang taong nag-alok sa akin ng isda noon. Hindi ako maaaring magkamali. Siya yon. Ikaw yung nag-alok ng isda sa akin, di ba? Sino ka? Anong ginagawa mo dito sa likuran ng bahay? Huwag mong sabihin sa aking aswang ka. Ikaw yung aswang na hinahanap ng mga kababaryo ko. Sa nakakakilabot na boses ay narinig kong tumawa ito at nagwikang, huwag daw akong matakot dahil malapit na umano nila akong maging kauri nun. Nararamdaman niyang natatakot daw ako at rinig na rinig niya ang walang patid na pagtibok ng puso ko. Kauri? Anong ibig mong sabihin? Anong kauri yung pinagsasasabi mo? Muli ay tumawa ito. Nainis ako at pinagmumura ko yon. Pinagsabihan ng kung ano-ano. Malapit ka nang maging aswang. Huwag kang mag-alala. Ilang araw na lang ay sisibol na ang yanggaw na nasa katawan mo. Kagaya ko, darating din ang araw na iiwanan ka ng asawa mo. Oras na maging nanap ka ng aswang. Aniya, at sinabing makukuha niya raw sa kahit anong paraan ng asawa ko. Pakatatandaan ko mano yon. Babawiin niya si Wilma at hindi siya titigil hanggat hindi niya ito makukuha. Sino ka ba? Paano mo nasabing gaya mo iiwanan ako ng asawa ko? Bakit kilala mo si Wilma? Wala akong nakuhang sagot mula sa lalaki. Salip ay para lamang itong demonyong walang tigil sa pagtawa. Subukan mo lang talagang kantiin yung pamilya ko. Papangako ko sa balat ng lupa na hindi ako mangingimig pag pinupinuhin ko yung katawan mo gamit ang itak na hawak ko. Habang nagsasalita ay ramdam ko ang pangangatog ng kamay ko habang nakaangat yon. Aminin kong natatakot talaga ako ng mga sandaling yon. Alam kong walang laban ang itak na hawak-hawak ko sa oras na dambana ko ng nilalang. Pero ganun pa man, pilit kong nilalabanan ng takot alang-alang sa pamilya ko noon. Muli, nakakakilabot na tawa lamang ang naging sagot ng nilalang na ito. Sa isang kisap mata ko nga lang ay naging isa yung kakilabot na nilalang bago tumakbo papasok sa talahiban. Rinig na rinig ko pa ang malakas na pag-atungal ng aswang. Kaya't mas lalo akong ginapangan ng kilabot nun. Hahabulin ko pa sana ito pero nag-aalala ako na baka mamaya patibong lamang ang ginawa ng nilalang na tumakbo palayo sa bahay ko. Naisip kong oras na habulin ko yon ay may ibang aswang namang nakaabang lang para biktimahin ng mag-ina ko nun. Sa hindi mawaring dahilan kasi, naramdaman kong hindi lamang ito nag-iisa. Bagay na hindi ako nagkamali nun. Maya-maya pa, habang nakatanaw ako kung saan tumakbo ang nilalang, may narinig akong huni ng wakwak. Noong tingalain ko ang kalangitan ay may nakita akong malaking ibon. Ang mabilis na dumaan na tinungo ang gawi kung saan tumakbo ang nilalang na yon. Kabado man, nagmadali na akong tumakbo pabalik sa bahay. Agad na isinara ng maigi ang pintuan. Napaiktad pa ako nang marinig ang boses ng asawa kong nagsasalita at nagtanong kung saan ako nanggaling at bakit may hawak akong itak. Pinagpapawisang sinabi ko sa kanyang may nakita akong nilalang. Diyos me, ano ba tong napasok nating lugar? Parang ayoko na sa baryong to. Ang daming kababalagang nangyayari, Wilma. Pakiramdam ko pag nagtagal pa ako dito, mababaliw na ako. Sambit ko at pabagsak na naupo nun.
Inabutan ako ni Wilma ng maiinom na tubig at pinayuhang huminahon. Hinapuhap niya pang likuran ko dahil sa hindi ko na mapigilan ang pangangatog ng kamay. Nung medyo kumalma na ako ay sinabi ko sa asawa ko ang mga nangyari at tungkol doon sa sinabi sa akin ng aswang. Napansin kong saglit na natigilan si Wilma at matapos kong magsalita noon. Bakit? Kilala mo yung hayop na yon? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Nagulat ako at ilang segundong pinoproseso ng utak ko ang naging sagot ni Wilma. Sa kadahilanang sinabi niya lang namang kilala niya ang aswang na tinutukoy ko. Si Demi. Ang ama ni Dondon. Ang lalaking kinakasama niya dati na may lahing aswang. Bakit hindi ko alam yung tungkol sa bagay na yun, Wilma? Bakit hindi mo sinabi sa akin ng totoo? Ang paliwanag lamang sa akin kasi ni Wilma kung bakit hiniwala niya ang dating kinakasama. Nananakit ito at napakasiloso. Wala naman siyang sinabi sa akin na may lahing aswang palang kinakasama niya noon. Naliwanagan lamang ako nang sabihin na ni Wilma sa akin ang lahat-lahat. Ayon nga sa kanya, maliban sa mapanakit ang kinakasama niya noon, gusto pa nitong hawaan siya ng pagiging aswang kasama ng anak nila. Nang sa ganoon ay wala na siyang kawala pa. Ayaw niya maging aswang kaya nakipaghiwalay siya rito at umalis kasama ang anak nila noon. Ilang taon nang nakalipas magmula nang mawala siya sa landas ng taong yon, kaya't hindi niya inaasahang magpapakita pa ito. Baka sa mukha ng asawa ko ang takot na tila ba bumabalik sa kanyang tromang napagdaanan. Huwag ka mag-alala. Hindi ako papayag na guguluhin ka ng animal na yon. At mas lalong hindi ako papayag na masaktan kayong dalawa ng anak nating si Dondon. Ipanatag mo yung sarili mo, Wilma. Hanggat kasama mo ako, hindi ako papayag na may ibang taong manakit sa'yo. Nang gabing yon ay hindi ako nakatulog sa kakaisip tungkol sa sinasabi ng dating kinakasama ng asawa ko. Ano ang ibig niyang sabihin? Sa malapit na ako maging kauri nila. Nang sumunod na gabi, doon na nagsimula ang lahat. Bigla na lamang akong nagising dahil sa malakas na pagsisisigaw ng asawa ko. Napabalikwas ako ng bangon at tinanong si Wilma kung ano ang nangyari sa kanya. Hindi pa man siya sumasagot ay tila ba nahulaan ko na ang lahat nun. Nakalanghap ako ng sariwang dugo. Nang tingnan ko ang binti ng asawa ko, nakita kong duguan siya. Sunod-sunod na napalunok ako ng laway na waribay. May nag-uudyok sa aking dilaan ang dugong umaagos sa binti niya. At lasapin yon. Pero matinding pagpipigil sa sarili ang ginawa ko at pinilit na ibinalik sa katinuan ng isipan. Kahit anong gawin ko, sir, hindi ko maawat ang sarili ko. Tuksong-tukso ako at gustong-gusto kong malaman ang lasa ng napakabangong amoy ng dugo na yon. Kung hindi pa hinampas ni Wilma ang balikat ko ay hindi pa ako babalik sa sariling katinuan. Galit na galit ng asawa ko at tinatanong ako kung ano pa daw ang ginagawa ko. Bakit ako nakatulala imbis na tulungan siya? Anong nangyari sa'yo? Bakit may dugo ka sa binti? Napapangiwing sinabi niyang sobrang sakit na ng tiyan niya. Kumilos na ako at dalhin ko na siya sa pagamutan. Nagmadali na nga akong tumayo at walang pag-alinlang ang binuhat ito. Ginising ko na rin si Dondon. Sinabihan kong aalis kami. Bumangon ito at humawak lamang sa laylayan ng salawal ko. Paglabas nga namin ng bahay ay isinakay ko na kagad si Wilma at si Dondon sa tricycle namin bago magmadaling pinaandar. Pero sa kamalas-malasan, nakailang pihit na ako ng silinyador ay ayaw pa rin umandar nito.
Napamura na ako sa isipan dahil sa natataranta na talaga ako sa isiping baka mapano ng asawa ko, lalong-lalo nang ipinagbubuntis niya. Habang pinapaandar ko nga ang tricycle ay rinig na rinig ko ang mga pag-angil at yabag ng nilalang. Kahit na hindi ko sila nakikita ay alam kong naririyan lamang sila sa tabi-tabi. Nakaabang lang ang mga ito at naghihintay ng tamang pagkakataon. Pero magkaganon pa man, wala akong pakialam. Ang mahalaga lamang sa akin ng gabing yon ay madala ko sa pagamutan ng asawa ko at magapan. Saktong pag-andaran ng sasakyan at pagkalabas namin sa bakuran, bigla na lamang may naglundagang tao sa daraanan mula sa taas ng puno ng mangga. Sobrang pangit ng wangis ng mga taong yon at may mga balahibo sa katawan. Umaangil ang mga ito, sinabayan ng walang tigil na pagtulo ng laway. "Magsialis kayo dyan! Magsialis kayo! Sasagasaan ko kayo!" Pulyaw ko noon. Malutong na napamura ko nang mapagtanto kong mga aswang pala ang humaharang sa amin noon. Talagang hindi nila titigilan ng pamilya ko. Tiningnan ko ang mag-ina ko at sinabihan silang kumapit lang. Gagawa ko ng paraan para makalagpas kami sa tatlong nilalang na nakaharang. Inarangkada ko na ang minamaneho kong tricycle. Mabilis ko yung pinatakbo. Wala na akong pakialam kung masasagasaan ko man ang mga aswang na humaharang sa amin. Agara namang nagpulasan ng mga ito na parabang mga dagang kanya-kanyang nagsususuot sa talahiban. Kalayatan nila matatakot ako sa ginagawa nilang pagharang nun. Hinataw kong pagpapatakbo nito para makalabas. Pero hindi pa man kami nakakalayo masyado ay nakarinig na naman ako ng malakas na pag-atungal. Kasunod noon ay naramdaman ko na lamang ang matulis na bagay na kumalmot sa braso ko. Ramdam na ramdam ko ang sakit noon, pero tiniis ko lang. Nagpatuloy pa rin ako sa pagmamaneho. Ayaw nilang tumigil. Walang patid na hinahabol nila ako. Sobrang bilis ng ginagawa nilang pagkilos noon. Nung maramdaman ko ang matulis na kukong gumuhit sa likuran ko, doon na ako nawala ng balanse. Dahilan para magpagewang-gewang ang minamaneho kong tricycle. Hindi kalaunan ay sumadsad yon sa bakuran ng kababaryo kong si Andres. Nakita kong sumilip si Andres sa bintana, kasama ng kanyang ama. Dali-dali silang lumabas ng pintuan para tingnan kung anong nangyari. Humingi ako ng tulong. Sinabi kong sinusugod kami ng aswang. Dali-dali silang nagsipaglapitan at pinagtulungang buhatin ng asawa ko papasok sa bahay nila noon. Nang nasa loob na kami ng bahay, takang-taka ko at bigla kong kinabahan, Sir Seth. Unang titig ko pa lamang si lola ni Andres. Napakasama itong tumingin sa akin. Nagtaka ako kung bakit hindi ko kayang lumapit sa kanya. Para bang may kung anong pumipigil sa akin noon. Napakainit ng pakiramdam ko habang tinititigan ko siya. Siyang gumamot sa misis ko at napag-alaman ko na ang lola ni Andres noon may kaalaman sa panggagamot. Kasalukuyan niyang ginagamot ang misis ko noon. At kahit anong subok ko na lapitan silang dalawa ng misis ko para aluhin ang misis ko sa nararamdaman niya, napapaso talaga ako. Napapaatras ako't dumalayo ng bahagya noon. Huwag ka mag-alala, tol. Si lola na yung bahala sa asawa mo. Susubukan niyang iligtas ang ipinagbubuntis ni Wilma. Tsaka sabi naman ni lola, malakas ang kapit ng sanggol kaya hindi to basta-bastang malalaglag ng ganun lang. Nailamos ko na lamang ang dalawang palad sa mukha nang malaman kong kamuntik-muntikan na palang malaglag ang pinagbubuntis ng asawa ko noon. Maupo ka muna nang magamot yung sugat mo, Anya. Uupo na sana ako nang may marinig akong malakas na kalabog sa labas ng bahay.
Bumaho na rin ang paligid na aakalain mong may nagpasabog ng napakabahong amoy. Hindi ka nila titigilan hanggat hindi nila nakukuha ang asawa at anak mo. Kahit saan ka man magpunta ay susundan at susundan ka pa rin ng mga ito. Gagawa sila ng paraan para mawala ka lang sa landas na mag-ina mo. Naibaling ko ang tingin sa matandang nagsasalita nun. Kahit na hindi ako makatitig dito ng matagal, kinakabahan ako sa kakaibang presensyang nakapaligid sa kanya. Tahasang tinanong ko siya kung ano ang dapat kong gawin. Huwag kang maging duwag. Lumaban ka. Ipagtanggol mo ang pamilya mo kung ayaw mong mawala sila sa'yo. Paano po ako lalaban? Ang dami nila. Hindi ko sila kayang labanan. Mga aswang po yun, malalakas. Samantalang ako. Nagulat ako at hindi makagalaw sa kinatatayuan nang biglang lumapit sa akin ang matanda. Bumubuka-buka ang bibig niya. Sa bawat katagang binibigkas niya ay parang may kung anong humahalukay sa kalamnan ko. Bigla akong nahilo at sumama ang pakiramdam ko. Alam mo yung parang may isa ka pang katauhan na gustong-gustong kumawala sa katawan mo. Malakas na tinabig ko ang kamay ng matanda at dali-dali akong lumundag sa bintana ng bahay. Bago ko pa tuluyang makalabas nun sa bintana pinigilan ng matanda si Andres at ang ama nito at sinabihang hayaan ako. Nang nasa labas na, nakita ko si Demi at ang 3 aswang na sa palagay ko ay mga kaanak niya. Malademonyo silang nakangisi samantalang ang 3 nilalang na nasa paangit na kaanyuan. Walang tigil sa pag-alulong na parang hinahamon ako nun. Ewan ko ba kung bakit na mga oras na yun ay wala na akong nakapangtakot sa sarili habang kaharap ang mga aswang na ito. Hindi ko alam kung ano ang ginawa sa akin ng matanda. Pero kung ano man yun, lubos ko yung ipinagpasalamat. Nagkaroon ako ng lakas ng loob at tapang sa sarili para harapin ang mga ito. Ikaw ang dahilan ko bakit kamuntikan ng malaglagan ng asawa ko. Sigaw ko noon. Galit at hindi na ako natatakot na sinugod ko ito. Pero humarang ang isa sa mga kasama niya. Mabilis akong nilundagan. Hindi ko inatrasan ang ginawang paglundag ng nilalang na yon. Hanggang sa nagpandumog na kaming dalawa. Nagpagulong-gulong sa lupa na parang mga pusang nag-aaway. Kung ano ang ginawa sa akin ng nilalang, yun rin ang ibinabalik ko sa kanya. Noon ngang pumaibabaw na ako sa nilalang na ito, may nakita akong malaking bato. Kinuha ko yun at walang pagdadalawang isip na hinampas sa ulo niya. Hinampas ko ng hinampas. Hindi tinigilan hanggat hindi maligo ng dugo ang pagmumukha niya. Nagpakawala ng malakas na pag-atungal ang mga kasamahan nito at sunod-sunod na sumugod sa akin. Nang makitang hindi na gumagalaw ang kasama nila. Sinundan ko ang mga ito nang makita kong tumakbo sa kakahuyan. Inisa-isa ko, Sir Seth. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang lakas ko na yon. Pero napakatindi ng nararamdaman kong galit sa mga ito. Wala akong ginagawang masama sa kanila pero sila itong gumawa ng paraan para makita ng maagang kamatayan. Ang nasa isip ko noon ay ang magiging anak ko. Hindi ko na halos maalala ang buong pangyayari. Basta, ang nakikita ko lang ay inisa-isa ko silang talaga. Hanggang si Demi na lamang ang nakita kong nakatayo sa harapan ko. Nakita ko mabilis na gumapang na parang pusa ang lalaki. Dinambahan ako't sinakmal sa leeg nun.
Pero bago pa man niya ito magawa, buong puwersa ko itong itinulak palayo. Gigil na ako't gustong gusto ko nang patayin ang taong kamuntikan ng kumitil sa buhay ng ipinagbubuntis ni Wilma. Muli ay sinugod na naman niya ako at sinagpang. Mabilis kong naiharang sa bunganga nitong braso ko at doon bumaon ang napakatulis nitong ngipin. Iwinasiwas ko siya at nagpangbuno na kaming dalawa. Kahit naramdam kong dihado na ako ay hindi pa rin ako nagpakita ng kahinaan nun. Hanggang sa tuluyan ko nang pinakawalan ng kanina pang nilalang na gustong gusto nang kumawala sa katauhan ko. Hindi ko na alam kung ano mga sumunod na nangyari. Nagising na lamang akong nahiga sa papag. May benda ang katawan. Kumikirot ang buong katawan ko. Sinubukan ko itong igalaw. Napangiwi pa ako at napaigik dahil sa parang mapupunit ng balat ko kahit na konting paggalaw lang. Mabuti naman at nagising ka na. Alam mo bang grabing pagpapahirap ang ginawa mo sa akin? Sabi ng matanda noon. Anong nangyari po? Bakit ang dami kong sugat? Sakit ang katawan ko. Nasaan po yung asawa ko? Si Dondon. Isa-isa lang ang tanong par. Mahina ang kalaban. Sagot ni Andres noon. Una kong tinanong ay kung nasaan ang asawa ko at kamusta siya. Ayon naman kay Andres, nasa maayos na kalagayan si Wilma at ang ipinagbubuntis nito. Si Dondon naman ay ayos lamang din, kaya't wag na akong mag-alala pa. Nasa bahay na umano sila ng mga binan ko. Ang mga ito ang nag-aasikaso sa kanila habang nagpapagaling pa ako noon. Yung mga aswang, ano pong nangyari sa kanila? Tsaka paano ako nakarating dito? Nasa kakahuyan ako't kinakalaban sila eh. Yun po yung huling naalala ko. Patay na sila tol. Sinundan ka namin ni tatay. Sabi kasi ni Lola kailangan maibalik ka namin sa bahay. Kung hindi baka may mangyari sa'yo masama oras na makita ka ng mga kababaryo natin dyan sa kalsada. Buti na lang talaga na walan ka ng malay. Tol, napatay mo yung mga aswang. Yung isa dun kinakasama yun ni Wilma pala, no? Hindi kami nahirapan ni tatay na ibalik ka sa bahay. Wala ka ng malay eh. Pakabangis mo, tol. Alam mo, nakita na panood ka pa namin eh nung lumundag ka sa bintana. Para kang superhero. Hindi ko nga alam kung matatakot ako sa'yo. Hahangaan kita eh. Natahimik ako at napayuko nang maalala ko ang nangyari. At ang huling bagay na ginawa ko bago ako nawala sa sariling pag-iisip noon. Hindi ko alam kung ano na ang mangyayari sa akin ngayon. Gayong alam ko sa sarili kong ganap na akong aswang. Alam ko yung iniisip mo. Akala mo isa ka ng aswang? Tanong ng isa pang matandang lalaki na noon ko lang ito nakita. Huminga ng malalim ang matanda at sabi, huwag daw ako mag-alala dahil hindi na umano ako magiging ganap na aswang. Hindi ko maintindihan kung ano ang sinasabi ng matanda. Kaya nagpalipat-lipat ako ng tingin sa kanila noon. Ang abuela na ni Andres ang nagpaliwanag. Ayon sa kanya, nung gabing matapos ang pangyayaring pakikipaglaban ko sa nilalang, ay kaagad na inutusan niya si Andres na puntahan ang kaibigan niyang manggagamot para humingi ng tulong. Pagbalik nga ni Andres, pinagtulungan na ng dalawang manggagamot na alisin ang yanggaw sa katawan ko. Mahabang oras ang prosesong panggagamot na ginawa niya bago nila ako tuluyang magamot noon. Nahirapan silang alisin ang yanggaw sa katawan ko, kaya't halos lahat na ng mga pamamaraan sa panggagamot ay ginawa nila. Ang akala nga nila ay susuko ng katawan ko dahil 3 araw akong walang malay. Maya't mayari din nilang sinusuri ang pulso ko. Masiguro lang na humihinga pa rin ako noon. Hangang-hanga ako sa iyo dahil talagang ipinapakita mo sa aming lumalaban ka kahit na nasa bingit na ng kamatayan ng buhay mo. Kung ibang tao pa yan baka
nasa kalagitnaan pa lamang ng pagpuproseso sa gamutang ginagawa bumigay na. Pero ikaw, kahit wala ka sa sarili, naririnig naming binabanggit mo ang pangalan ni Wilma. Tama si Kabiroy, iyo. Tingin ko ang mag-ina mo ang naging inspirasyon mo para lumaban sa buhay. Iba talaga nagagawa ng pag-ibig. Sad pa ng ama ni Andres noon. Sinabi ko sa kanilang tungkol sa mga kakaibang panaginip at doon sa isdang nabili ko na siyang pinaghihinalaan kong yun ang dahilan kung bakit ako nayanggaw. Sabi ni Kabiroy, wag daw akong mag-alala dahil wala naman akong nasaktan o napatay. Minamanipula lamang ako ng yumanggaw sa akin. Pinapapunta sa lugar kung saan nangyari ang patayang naganap sa baryo. Yung mga sugat ko sa braso noon na nakikita ko tuwing nagigising ako sa kinaumagahan. Pakana din yun ng mga aswang. Pinipilit nila umano akong pakainin ng mga hilaw na karne at laman loob tuwing namamanipula nila ang isipan ko. Maswerte pa rin ako dahil mukhang may gumagabay daw sa akin noon. Gawa ng kahit na anong pilit nilang ipakain sa akin ng mga hilaw na karne na kuha sa mga pinapatay na hayop, ay hindi nila ako mapilit-pilit. Marami pang mga bagay ang ipinaliwanag sa akin ng dalawang manggagamot. Pero isa lang ang tumatak sa isipan ko. Yan ay wag na wag kang basta bumili ng kahit na anong pagkain. Lalo na kung hindi mo kakilala. Dahil hindi mo alam baka ikaw na ang susunod na hawaan ng pagiging aswang. Matapos kong gumaling, Sir Seth, naging maayos ang lahat. Namuhay kami ng tahimik ng asawa ko, ni Dondon, at ang bunso naming anak. Doon pa rin kami nanatili sa baryo, at laking pasasalamat ko sa pamilya ni Andres na hanggang sa ngayon, kung ano man ang nangyari noon, hindi nila ibinulgar.